Monica POV. Hindi nga ako nagkamali na kumalat ang tungkol sa magiging birthday celebration ko. I've invited a few, mostly ay mga classmate ko lang, at kaibigan namin nina Aldrin at Hazel, pero mukhang mauuwi rin sa malaking salo-salo ang kaarawan ko, dahil maraming nagbabalak na pumunta, kahit hindi ko naman naimbitahan. Hinayaan ko lamang. Hindi rin naman ako istrikta tungkol doon. Ayos lang din kay Dad kahit doon ganapin sa mansyon. Birthday girl tomorrow. Pagsulpot ni Hazel nang magkita kami sa campus. Sumimangot ako, at hindi ko makuhang ngumiti. Narito kami sa bench, habang padaan-daan ang mga estudyante. Oh, bakit nakasimangot ka? Tell me, is this about Kuya Darius? Tanong ni Hazel. Naupo kami sa bench at binunggo niya ang balikat ko. Grabe ka naman, Monica. Kahapon at ngayong araw pa lang nawawala si Kuya Darius, mukha ka nang iniwan ng asawa. Napailing-iling si Hazel. I pouted my lips more, at sumandal ako sa kanyang balikat. Nami-miss ko na nga siya agad. Uuwi na iyon bukas, Monica. At huwag kang mag-alala, dahil siguradong aabot pa iyon bago matapos ang birthday mo, sabi ni Hazel at ngumiti. Nanliit ang mga mata ko, nang may maalala at agad ko siyang hinarap. Hey, oo nga pala, yung mga magazine na binigay mo. Nakita ni Darius. Hindi ko alam na adult magazines iyon. Holitalk ko at pinanlakihan siya ng mga mata. Ngumisi si Hazel at casual lamang na kumakain ng ice cream. Galing lang iyon sa junk shop nila Drix. Pero malinis iyon, yung laman lang ng magazine ang hindi, sabay hajijek ni Hazel. Noindang nga rin ako noong nakita ko iyon. Nabasa ko na lahat, kaya binigay ko na sayo. Basahin mo rin. You know, knowledge is power, tila isang philosopher niyang sinabi. I sighed at napailing-iling ako. Nakita ni Darius. He really thought I'm reading those magazines. Ano na lang ang sabihin yun? Na kaya pala ako mapusok, dahil sa mga binabasa ko. I don't even read those kind of stuff. Ang alam ko lang ay halik. Nothing more, sabi ko at humalukip-kap. Hinarap ako ni Hazel, at eksaheradang ngumisi. Abay teka lang. Paano nakita ni Darius ang magazines? Don't tell me. Pinanliitan niya ako ng mga mata. Lumunok ako, pero ngumisi lang sa huli. Baliw ka na talaga, Monica Pimentel. Walang duda. Gumawa na kayo ng bata. Shinare ko lang sa iyo ang magazine, pero wala akong sinabi na ay demo mo lahat kay Darius. Nako naman, napahawak siya sa kanyang bangs na tila na-stress na. Hindi pa namin ginagawa yun, Ayaw niya, grabe ang self-control ni Darius, Hazel. Minsan nga feeling ko ayaw niya lang sakin, pero lagi niya naman akong hinahalikan. Minsan nga sumusobra talaga kami, sabi ko kay Hazel. We talked about it so casually. Ibig sabihin lang yun, nirerespeto ka pa rin niya, Monica, pati ang samahan ng pamilya niyo. Pero syempre, dahil gusto ka rin niya, hindi niya mapigil ang makipag-make out. At hula ko'y inaasar mo rin kasi. Naiiling na sabi ni Hazel. Ngumiti lang ako at pumangalumbabo sa mga libro sa aking kondangan. Magsasalita pa sana ako, nang dumating ang grupo ng mga kalalakihan, sina Aldrin at iba naming mga kaklase. Tinatapik nila ang balikat ni Aldrin, na mukhang pinagbagsakan ng langit at lupa. Kara-rating pa lang ay nahiga na agad ito sa pabilog na stone bench, at inunan ang kanyang bag. Hi, Monica. Hi, Hazel. Bati ng mga ito. Oh, anong nangyari sa'yo, kuya? Tanong ni Hazel. Ngumisi ang isa at saka tinapik ang balikat ni Aldrin, na ngayon ay mukhang sira ang buong araw. Ang kuya mo, Hazel, kailangan mo nang dalhin sa pagamutan. Nasisiraan na ng bait, dahil sa nililigawan niya. Nakangising sabi nito. Monica, ano ba talagang gusto, ng mga babaeng mayaman na katulad mo sa lalaki? Ha, gwapo naman ako, mabuting tao. Wala nga lang pera, politalk ni Aldrin na tila mabigat ang problema. Tol, hindi ka na sinipot ni Anika sa date nyo, kaya siguradong busted ka na. Kantsaw ng kaklase naming lalaki. Tiningnan ko si Aldrin, na problemado at parang hinang-hina. Baka may dahilan, kung bakit hindi sumipot. Have you even asked the reason kung ba't hindi nakarating? Tanong ko at napailing-iling. Binuklat ko na lang ang libro ko.
Ngumiwi si Migs. Monica naman. Ikaw kasi, ginagatungan ang pagiging dululo nitong si Aldrin. Dapat give up ang ingay-ingay nila. Si Hazel naman, ay sinalpakan ng tisyo ang bibig ng isa. Puno ng kantiawan at bangayan. Hindi niya naman tinanong kung ano ang rason, kaya hindi niya rin makukuha ang malinaw na sagot, pagpupunto ko, na ikinakantsaw na naman nila. Tama si Monica, sa sagot ni Nika nakabase, kung busted ba talaga o hindi. Kaya dapat alamin mo, kapag rumarason lang, ibig sabihin busted na talaga, kuya. Wika ni Hazel sa kapatid. Umismid lamang si Aldrin, at tinakip ang braso sa mga mata na akmang matutulog. Oo nga pala, Monica, si Gideon. Pakilala ng isang kaklaseng lalaki. Kaklase natin sa fundamentals. Hindi ko na sana iyon papansinin, kung hindi ko lang narinig iyong sinabi nito, nakaklase raw namin sa subject na iyon. Monica, simpleng bati nito, at tipid na ngumiti. He's not familiar to me. Napangisi ng tahimik ang kanilang mga kasama, sabay tapik sa balikat nito. Si Dian nga pala yung nagbigay ng bulaklak sa iyo noong nakaraan. Iyong huli, pagboboses ng isa pa. Wala pang nagiging girlfriend ito, Monica. Punta kami bukas sa birthday mo, don't worry, we'll bring you some gifts. Sure, simpleng sagot ko, at niyuko na ulit ang aking libro. Pa-imple naman silang nagkantsawan, at nag-fist bump na tila natutuwa, at excited. Umaga pa lang noong araw ng birthday ko, ay naghahanda na sina Esmeralda. Hindi na ako nakigulo, at ang sabi ko ay ayos lang kahit ano. Ipinaubaya ko na sa kanila ang pag-aasikaso, sa magiging birthday celebration ko rito sa mansyon. Nanatili lang ako sa kwarto, habang hindi pa gumagabi. Nakausap ko si Dad, at sabi niya ay may padala siyang regalo sa akin. Pag-check ko sa aking bank account, he sent me a big amount of money, for my usual shopping na madalas kong ginagawa noong hindi niya pa kina-cut off ang allowance ko noon sa Manila. Thank you, Dad. Kailan ka pupunta rito sa El Amadeo? Pagtatanong ko sa tawag. That's the good news. Hiha, nariyan ako sa El Amadeo 2 linggo mula ngayon. I'll visit our hotel in Laie, balita ni Dad. Nakaramdam ako ng tuwa. Nami-miss ko na rin naman kasi si Dad, but at the same time, I felt nervous and a bit sad. Kapag nandito siya, I'm sure I'll have lesser time to be with Darius. Mabait si Daddy, pero alam ko, wala rin sa kanyang hinagap, na magkakaroon ng kung ano sa pagitan namin ni Darius, especially when they used to question me, before every time I don't address Darius as a brother. Wow, that's great, then. I'll see you next week, Dad. Huwag kayong masyadong magpapagod sa trabaho, paalala ko. Oh, yes, dear. Hindi mo naman ba pinasasakit ang ulo ng Kuya Darius mo riyan? Tanong ni Dad, na tila sinasaway na ako agad, kung may mga kapritsyo ako. Lumapit ako sa aking bintana, at tinanaw ang malawak na lupain. Hindi ko alam kung bakit, pero sa totoo lang, gustong-gusto kong sabihin ang tungkol sa pagitan namin ni Darius. I want to at least tell my father, about my real feelings for Darius. Monica, are you still there, Iha? Kinagat ko ang aking labi, walang lumalabas na salita, kahit gustuhin ko man. I don't know where to start. Yes, Dad, I'm still here. And no, that's not the case. You can ask Darius, kung pinasasakit ko nga ba ang ulo niya, because I'm sure nagpapakabait ako rito, sabi ko at humalukip-kap. Pinasasakit ko naman ang ulo niya, and I meant the other head. I just smirked. Nagpaalam na rin ako kay Dad, dahil narinig ko na rin ang sunod-sunod na pagdating ng mga keskwela ko. Sunod-sunod na ang pumaparadang sasakyan sa loob ng mansyon. At naririnig ko na ang mga boses nila. Pinagpatuloy ko na ang pag-aayos, para makababa na. Umakyat si Hazel at tinulungan na ako, at para na rin chismisin tungkol sa mga pumupuntang bisita. Ano ang maganda, Hazel? Tanong ko sabay pikit sa mga earrings. Pumili siya ng isa at naupo sa aking kama. Monica, ang ganda mo ngayong gabi. Sayaw tayo, magaganda yung mga music na pinahanda ko. Sabi ni Hazel, at ngumiti ng malapad. Nagsuot lamang ako ng simpleng pulang dress. May manggas ito at hanggang hita ko ang haba.
Fitted din pero maganda ang tela, kaya naman hindi dikit sa balat ko, just enough to highlight my curves. Inayos ko ang buhok ko, at nilagyan ng isang pula ring flower hair bow. Light makeup lang din ang nilagay ko, para magmukhang presentable. I got my pair of sandals, at pinakita na kay Hazel ang ayos ko. She smirked and immediately approved it, pero ako ay hindi pa rin mapakali, tungkol sa haba ng aking damit. Hindi ba masyado itong maikli? Pagtatanong ko, at hinarap muli ang salamin para tingnan ang suot ko. Sakto lang, Monica, mas maikli pa nga ang sinusuot mo riyan, noong unang dating mo rito, no? Sabi ni Hazel. Sumilip siya sa bintana, at saka niyugyug ang balikat ko, habang nasa tapat ako ng full body mirror na malapit lang sa bintana. Nakita kong kasama ni na Kuya si Gideon. In fames, gwapo talaga siya, Monica. Siya yata ang pinakagwapo, at may dating sa lahat ng manliligaw mo, at mga nagpapapansin. Not to mention na anak yan ng isang abogado rito sa El Amadeo, kwento ni Hazel, habang tinatanaw sa bintana ang natatanaw ko ring grupo ng mga lalaki kong kaklase, na nasa baba na. Tumango na lang ako sa sinabi ni Hazel, dahil hindi rin naman ako interesado. Pagtapos may check ang sarili, ay sinuot ko na ulit ang pambisig kong relo, para mabantayan ang oras. Mas excited pa yata akong sumapit ang alas 12, kaysa ang makihalubilo rito sa party. Bumaba na kami ni Hazel, para maharap na ang mga bisita. Pinagamit ko rin ang pool, at hinayaan sila na magsaya roon ngayong gabi. Happy birthday, Monica! Bati ng mga kaklase ko, noong makita ako. Isa-isa nila akong binati at bainso. Tinanggap ko rin ang mga birthday gift mula sa kanila, at pinatabi na muna kina Esmeralda. Hi, Monica! Happy birthday, the guy Gideon greeted. Paimpol ang ngitian ng mga kaklase ko, nang hinarap ako ng lalaking Gideon ang pangalan. He handed me a paper bag, maybe his gift. Hope you'll like it. Dagdag niya. Wow! Thanks, pasasalam ko at tinanggap din yun. Tipid lang ang ngiti niya, at mas matagal pa ang ginagawang pagtingin. Ang laki pala talaga ng mansyon niyo, Monica. Ang yaman ninyo, sabi ng iba naming girl classmates. Pasensya na, Monica, wala kaming gift sa'yo. Sabi naman ng isang babaeng, hindi ko alam ang pangalan. Ngumiti na lang ako sa kanila. That's fine. Halika, tuloy kayo. May mga nasa pool na. Pwede na rin kayong kumain kung gusto nyo, yakag ko. Iyon nga ang sinunod ng karamihan. Naupo na rin kami sa isang round table, habang nagkukwentuhan. Medyo tahimik lang ako sa buong sandali. Nakikisakay naman ako sa mga usapan, at nakikitawa rin kapag mayroong nakakatawa. Monica, wala ba tayong drinks dyan? Tanong ng ilan. Ang aga pa, mamaya na dapat yan, sabi ni Hazel. Hindi ko maaya-aya ng sayaw si Nika. Kailangan ko ng pampalakas ng loob. Gatong ni Aldrin. Alright, ipakukuha ko. Putol ko sa pagtatalo-talo nila at tumayo na. Masayang naghiyawan ang mga ito. Pinalabas ko na kay Esmeralda ang alcoholic drinks. Sakto lang naman iyon, dahil wala naman din akong balak na lasingin silang lahat ngayong gabi. Dahil nadagdagan ng alak, mas lalong naging marami ang diskusyon. Hindi ko na rin nga maiwasang mapainom, dahil napalaro din kami. Panay rin ang sulyap ko sa relos kakaabang sa oras, at tuwing nawawala ako sa usapan, ay hindi ko mapigil ang sumulyap-sulyap sa gate namin, para tingnan kung may hihintong sasakyan, pero makailang beses din akong nabigo. Hanggang sa medyo magkatama na ako. Nagkayayaan na ring sumayaw. Isa-isa na silang umalis, hanggang sa naiwan ako sa table, at tumatawa lamang habang pinagmamasdan sila. Hindi ko napansin na naiwan din dito sa table si Gideon, kaya nang tumikim siya, ay napatingin ako. Then I smiled. Ayaw mong sumayaw roon. Iyon ang kaklase natin, walang kasayaw. Why don't you dance with her? Magiliw kong sinabi. Ngumiti ito at uminom sa wine. Paano kapag sinabi kong ikaw ang gusto kong isayaw? Nabura ang ngiti sa labi ko sa sinabi ni Gideon. Nangunot ang noo ko at dinaan iyon sa tawa. Hindi ako marunong sumayaw. And I don't feel like dancing tonight. Nilang kong sabi, at nagsalin ulit ng alak sa aking baso.
Pakiramdam ko ay sobrang bagal ng oras, kahit halos less than 1 hour na lamang, ay maghahating gabi na. Monica, ano't nakaupo ka lang dyan? Halika, sayaw tayo. Yaya ni na Hazel, at nilapitan pa ako para patayuin. Tumanggi ako pero walang nagawa. Sa huli ay nauwi rin kami sa pagsasayaw, at dahil nadadala ng malakas at nakakaaliw na tugtugin, ay hindi ko na rin mapigil ang sumabay, even more so when they cheered for me. Happy birthday, Monica! Hiyaw nila. We were dancing and laughing along the music. Sandali lang. Kayo muna, sabi ko nang tawagin ako ni Esmeralda. Tumango naman sila, at nagpatuloy sa pagkakasiyahan. Señorita, tawag para sa inyo, sabi ni Alda. Napangiti ako agad, at halos kuminang ang mga mata ko. Sino raw? Masayang tanong ko. Si Darius, Señorita. Kinagat ko ang aking labi sa matinding excitement. He's calling. Okay, ako na ang kakausap. Sabi ko at agad tinungo ang telepono. Naiwan ko pala ang cellphone ko sa taas, kaya siguro dito na lang siya tumawag. Sinagot ko ang tawag at hinintay agad ang boses ni Darius. Hi! Bati ko. Hey! Ang malalim na boses ni Darius ang bumungad. Just by hearing his voice, nagwawala na agad yung puso ko. You're not answering my calls, he added. His voice from the other line kept making my heart beat louder. I bit my lip. Pakiramdam ko ay nawala ang tama ko. Oo, naiwan ko pala ang cellphone ko sa kwarto ko. Sandaling katahimikan ang namagitan. I'm trying so hard not to ask kung nasaan siya. Bukod sa ayaw ko ring tuluyang ma-disappoint, na malamang wala siya rito sa El Amadeo. Happy birthday, Monica, bati ni Darius. Kahit marami nang bumati sa akin, iba pa rin yung galing sa kanya. Napangiti ako. Thank you, Darius, I said sincerely. I just called to greet you, sabi ni Darius. Ganoon ba? Napanguso ako agad. Still, thanks for remembering it, Darius. My birthday isn't complete kung hindi mo ako babatiin. Sinikap kong ngumisi at magbiro kahit ang totoo, nakaramdam ako ng lungkot. He chuckled sexily. Para na akong baliw nangingiti, o kaya'y mapapanguso, depende sa kanyang sinasabi. End the call now, Monica, sabi ni Darius. Pero, gusto ko pa sana siyang makausap. Sa huli, iyon na lang din ang ginawa ko. Ako na ang tumapos sa tawag. Ano, Señorita, nakausap niyo na? Tanong ni Alda na ikinatango ko. Nakabalik na pala agad si Darius kung ganoon, Señorita. Dahil doon ay napalingon ako kay Alda. My heart immediately went crazy. You mean, nandito na sa El Amadeo si Darius? Hindi mapigil ang umaahong tuwa na tanong ko. Napakurap din ako. Tumango naman si Alda at ngumiti. Oo, Señorita. Hindi ba't kasama niya si Kemi, na tumuinggong Maynila? Doon ay unti-unting nabura ang ngiti ko. Natigilan ako at nangunot ang aking noo. Napaharap ako kay Alda, na tila kinukumpirma ang narinig. Kung posible lang na mahulog ang pangako, baka nangyari na. What do you mean, Alda? Mahinang tanong ko at unti-unting sumeryoso ang boses. Hindi ninyo ba alam, Señorita? Takang tanong pa rin ito. Tuluyan ko siyang hinarap, at umangat ang aking kilay sa narinig. Kung ganoon, magkasama sina Darius at Kemi sa Maynila. Napahinga ako ng malalim, dahil pakiramdam ko ay ilang segundo ring hindi damaloy ang hangin sa akin. I bit my lip, at lumamig ang aking tingin. If I could only hear the shattering of my heart, natitiyak kong nakakabinging ingay iyon. Ganoon ba, malamig kong usual? Dahil sa nalaman, hindi ko mapigil ang makaramdam ng panlalamig. Iniwan na rin ako ni Alda, lalo nang mapansin ang biglaan kong pananahimik, at ang kabawasan ng kaninang saya sa mga mata ko. Wala sa sarili akong lumabas ulit, at naabutan pa rin ang lahat na nagsasayawan, at nagkakasiyahan. Dahil bahagyang nawala sa mood, dahil sa lungkot ay hindi na muna ako sumalo. Nagtungo na lang muna ako sa isang tabi, at agad na kumuha ng isang bote ng alak. Binuksan ko iyon at agad na lumagok. Pinag-cross ko ang mga braso ko. I didn't expect na tatabi sa akin si Gideon. You look sad, puna nito sabay abot ng isang platito na puno ng grapes. Nagangat ako ng tingin sa kanya.
Bumuntong hininga ako, at tinanggap na lamang iyon. Katahimikan ang namagitan. Pinagmasdan ko na lamang ang mga nagsasayaw, habang dirdiretso ang lagok sa bote ng alak. Naramdaman ko ang pait nito sa aking lalamunan. Napaubo-ubo ako, dahil medyo matagal na akong di nakakainom ng ganito. Hindi tatakbo, yang alak, sabay tawa ni Gideon ng mahina. Nilingan ko siya at kinunutan ng noo. You know what? I hate boys who are nosy, I said casually, not minding if it's rude. Imbes na ma-offend, mukhang natuwa si Gideon na kinausap ko siya. Nga pala, Monica, gusto kong humingi ng pasensya roon sa bulaklak. I didn't know you're allergic, at isang bangkos iyong naipadala, bigla niyang sinabi. Tumango na lang ako. Hindi rin naman totoo na allergic ako. Don't worry about that. Ayos na iyon. Ako nga pala iyong nag-text sa'yo, muling dagdag niya, na tila ayaw tapusin ang usapan. I sighed again. Okay, sagot ko. Did you save my number? Tanong ni Gideon. Umiling ako agad. Bakit ko naman gagawin? I don't save numbers. I don't even usually look at texts. Talaga, pero napansin mo yung text ko, tama ba? Tanong nito at ngumiti sakin. I saw your reaction yesterday, nang marinig mong magkaklase tayo sa fundamentals. Hindi na ako sumagot, hindi na rin iyon tinanggi. Why am I even talking to this guy? Hindi ko na malaya na naparami na ang inom ko. Nang niyaya na ulit ako ni Hazel na sumayaw, ay hindi na ako pumalag. Suddenly, I wanted to get drunk as much as I can. Go, Monica, they were chanting my name as they made me dance, too. Magkatapat kami ni Hazel, at sumasabay sa tugtugin. We were smirking and laughing while dancing. Inangat ko ang aking kamay sa ere. My hips swayed even more. Hindi pa naman ako lasing, at nasa tamang katinuan pa, pero gustong-gusto ko nang lasangin na lang ang sarili ko, para hindi na mag-isip. O kaya naman ay umakyat sa aking kwarto, at itulog na lamang ito. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.